Sa video natin ngayon ay ikikwento ko sa inyo ang thriller crime movie noong 2012 na pinamagatang Truth or Die. Nagsimula ang movie kina Paul, Chris, Gemma, at Eleanor na nasa isang Halloween party. Si Luke naman ay binigyan ng pinagbabawal na gamot ang dalawang lalaki at tinake nila ito ng palihim sa kanilang mga girlfriend. Lumapit din si Luke kay Felix na pinapanood si Gemma na magsayaw dahil may gusto siya dito. Pero dahil boyfriend ni Gemma si Chris ay hindi niya ito maligawan. Pinilit naman siya ni Luke na mag-confess kay Gemma at binigyan din siya nito ng bawal na gamot para lumakas ang kanyang loob. Nang mag-confess na siya kay Gemma ay nireject siya nito at sinabing makakahanap din siya ng babaeng magugustuhan rin siya. Sina Eleanor at Paul naman ay pumunta sa kwarto para maglaro ng injection game. Pero bago pa man sila makapagsimula ay nakatulog na si Paul dahil sa kalasinggan at sa bawal na gamot na tinake nito kanina. Bumaba na lang si Eleanor para mag-start ng larong Truth or Dare. Sa unang spin ng bote ay napatapat kay Felix at ang pinili niya ay Truth. Ang tanong sa kanya ni Eleanor ay sino ang babaeng gusto niyang makalaro ng injection game. Sinagot naman niya ito at sinabing si Gemma, dahil dito ay nagalit si Chris at nagsimula na siya nitong asarin at bulihin tungkol sa kanyang itsura. Tinulak niya si Chris kaya gumanti ito sa kanya at sinuntok siya sa mukha. Si Gemma naman ay pinatigil si Chris pero niyabangan lang siya nito kaya nakipag-break na si Gemma dahil sa ugali nito. Isang buwan ang makalipas ay invited silang lahat sa birthday party ni Felix at dito nila nalaman na mayaman pala ang pamilya nito. Nang makarating na sila ay malaki ang mansion ni na Felix pero mukhang luma na ito at wala ring nakatira. Nakita nila ang katiwala dito at sinabing ang party ay gaganapin sa isang cabin wood. Pero para makarating dito ay kailangan nilang maglakad dahil hindi makakadaan ang sasakyan dito. Nang madaanan nila ang isang putikan ay kinarga ni Paul si Eleanor dahil ayaw nitong magkadumi ang kanyang paa. Nag-offer din naman si Chris kay Gemma na buhatin ito at nagbabaka sakali na magkabalikan silang dalawa. Nang makarating na sila sa cabin ay sinalubong sila ni Justin, siya ang nakatatandang kapatid ni Felix. Sinabi ni Justin na nasa bansang Chile pa si Felix dahil na-cancel ang flight nito. Hindi rin daw nito nasabihan ng grupo na cancel na ang party kaya inutusan na lang siya ni Felix na asikasuhin ang kanyang mga bisita. Nag-offer na lang si Justin ng maiinom at makakain para sa buong grupo. Nagkwentuhan din sila at sinabi ni Justin na siya ay isang sundalo na nag-served sa bansang Afghanistan. Napansin din ni Justin si Gemma at sinabi siya ang tipo ng babae na gusto ni Felix. At hindi naman siya nagkamali dahil may gusto nga si Felix kay Gemma. Napatawa naman si Chris at nasabi rin nitong dumiskarte si Felix kay Gemma sa kanilang Halloween party. Hindi ito nagustuhan ni Justin dahil ang dating sa kanya ay parang minamaliit ni Chris ang kanyang kapatid. Kinausap din ni Justin ang dalawang babae at nahahalata niyang gusto siya ng mga ito. Hinahawakan din ni Eleanor ang katawan ni Justin at sinabi pang close friends sila ni Felix. Sinadya rin nilang buhusan ang damit ni Justin para makita ang abs nito. Nang magpapalit na ng damit si Justin ay sinundan siya ni Gemma para akitin nitong makipaglaro ng injection game. Pero dumating naman si Luke at nagsuggest na mag-take sila ng pinagbabawal na gamot. May mas better namang idea si Justin kaya sinuggest nito na maglaro na lang sila ng spin the bottle, Truth or Dare. Naunang tumapat ang bote kay Eleanor kaya inutusan siya ni Chris na makipaghalikan kay Gemma at ginawa nga ito ng dalawa. Nagbiro naman si Paul na makipaglaro si Gemma kay Chris ng injection game sa harap nilang lahat pero pinigilan ito ni Justin. Tumapat ulit ang bote kay Gemma kaya tinanong ito ni Chris kung may pag-asa pa silang magkabalikan pero malinaw naman kay Gemma na ayaw na niya kay Chris. Pinaikot na ulit nila ang bote at sinadya ni Justin na itutok ito sa kanya at pinili niya ang Truth. Sinabi niyang wala sa Chile si Felix dahil ang totoo ay nagpakamatay na ito at isinabit ang sarili sa cabin kung nasaan sila ngayon. Napapatawa ang lahat na may halong pagtataka dahil sa isip nila ay nagbibiro lang si Justin pero sinabi ni Justin na totoo ang kanyang mga sinasabi. Tinanong naman ito ni Paul kung sino ang nagpadala sa kanila ng invitation kung patay na si Felix. Ayon kay Justin siya ang nagpadala ng invitation para malaman ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang kapatid. Dito nila na-realize na setup pala ang ginawa ni Justin. Binigay ni Justin ang postcard na nakuha niya sa damit ni Felix na may nakalagay na Truth or Dare. Naisip niyang may connection ito kung bakit nagpakamatay si Felix. Si Chris naman ay aalis na pero pinigilan siya ni Justin. Sinuntok niya ito pero dahil sundalo si Justin ay madali lang niyang nabugbog si Chris. Tutulong na sana si Paul pero naglabas na ng baril si Justin at binaril siya sa kanyang binti. Inutusan ni Justin si Luke na atali ang kanyang mga kaibigan sa bangko at dahil naman sa takot ay sinunod niya ito.
Wala pa ring umaamin kung kanino ang postcard kaya iniwan niya ang grupo sa loob at sinama si Luke sa labas para kausapin ito. Tumanggi rin naman si Luke at sinabing hindi sa kanya ang postcard. Dagdag pa nito na hindi niya talaga kaibigan si Felix at ang role lang niya sa grupo ay magdala ng bawal na gamot. Sa loob naman ay pinagbibintangan nila na si Chris ang nagpadala ng postcard dahil may galit siya kay Felix dahil siya ang naging dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Gemma sa kanya. Sinabi naman ni Paul na wag nang magsisihan at gumawa na lang ng paraan para makatakas. Sinubukan ni Gemma na abutin ang mga gamit sa kanyang likuran pero natamba ang kanyang bangko kaya pumasok na ulit sina Justin. Nag-spin the bottle ulit sila at napatapat ito kay Gemma. Tinanong ni Justin kung sino sa tingin niya ang nagpadala ng postcard. Nang sabihin niyang hindi niya alam ay sinampal siya nito kaya sinabi niyang sa tingin niya ay si Chris. Ayon naman kay Chris ay nasa Spain siya nang matanggap ni Felix ang postcard sa London kaya imposibleng siya ang nagpadala nito. Nag-spin ulit si Justin at napatapat ito kay Chris. Pinili ni Chris ang dare kaya nilabas ni Justin ang 2 galon na naglalaman ng asido at tubig. Kailangan niyang pumili kung alin sa 2 galon ang ilalagay sa bunganga ni Gemma. Swerte naman ni Chris na ang napili niya ay ang 2 galon na naglalaman ng tubig. Nag-spin ulit si Justin at tumapat kay Eleanor Truth ang pinili niya kaya tinanong siya ni Justin kung sino ba ang kasunod na magti-take ng acid test. Kapag hindi rin siya pumili ay siya ang mag-a-acid test kaya ang pinili na lang niya ay si Chris. Nang ilalagay na ni Justin ang host sa bibig nito ay umamin na si Chris na siya ang nag-send ng postcard. Hindi naman naniwala si Justin dahil nasabi na nito kanina lang na nasa Spain siya nang may send ang postcard kay Felix. Nagsalita na rin naman si Paul at sinabing hindi nila kaibigan si Felix dahil hindi nila ito gusto. Tinawag din ni Paul na bakla si Felix dahil nakita niya itong nanonood sa kanila ni Eleanor habang naglalaro sila ng injection game noong Halloween party. Nagalit naman si Justin dahil isa siyang homophobic, ito ang mga taong may galit sa mga bakla. Dahil din dito ay pinapili ni Justin si Paul kung aling galon ang ilalagay nila sa bibig ni Chris. Napili ni Paul ang galon na naglalaman ng acid kaya wala silang nagawa kundi panuorin na lang si Chris na unti-unting namamatay dahil sa asido. Nang papaikutin na ulit ni Justin ang bote ay may kumatok sa pintuan. Siya ang kaibigan ni Luke na kanyang supplier ng pinagbabawal na gamot. Sumunod ito sa kanila dahil gusto rin niyang makijamming pero pinapaalis siya ni Luke para hindi madamay sa nangyayari. Pero bago pa man makaalis ang lalaki ay lumabas na si Justin para kausapin ito. Pinilit din ni Justin na pumasok ang lalaki sa loob pero ayaw nito kaya nagsimula na silang magsuntukan. Nagawang makuha ni Justin ang pepper spray at ginamit ito sa lalaki. Binigay ni Justin ang revolver kay Luke para matest ang loyalty nito. May 3 bala pa ang revolver at 50-50 ang sitwasyon kung mapapatay niya ang lalaki. Kapag hindi niya ito ginawa ay siya naman ang papatayin ni Luke. Dahil walang choice ay binaril niya ang lalaki at nagkataon namang may bala ang revolver kaya napatay niya ang kanyang kaibigan. Busy naman sina Gemma sa loob kung paano makakatakas. Nagawang makaalis ni Gemma sa pagkakatali at nang tatanggalin na rin niya ang tali ng iba pa ay pinaalis na siya ni Eleanor para makahingi ng tulong dahil ayon dito ay baka makita pa sila ni Justin. Si Luke naman ay nagi-guilty dahil hindi niya akalain na nakapatay siya ng tao. Promise naman ni Justin na hindi siya mahuhuli ng mga pulis dahil malaki ang impluwensya ng kanilang pamilya kaya lalo nang pumanig si Luke sa side ni Justin. Nang ma-realize ni Justin na nakatakas si Gemma ay agad siyang nag-drive para hanapin ito. Nakapunta naman na si Gemma sa mansion at dito niya nakita si Felix na buhay pa. Pero hindi na ito makagalaw dahil na-paralyzed ang buong katawan ni Felix. Dito rin niya nakita ang isang screen kung saan pinapanood ni Felix ang nangyayari sa cabin. Sinubukan ni Felix na warningan si Gemma na may tao sa kanyang likuran gamit ang mga mata nito. Dito na nakita ni Gemma ang matanda na may hawak ng shotgun. Tinutukan naman niya ng blade si Felix para gawing hostage kaya umalis na ng kwarto ang matanda. Kinuha niya ang shotgun ng matanda at nang lalabas na siya ay bigla siya nitong sinugod. Nag-agawan sila sa shotgun at dahil wala ng choice ay binaril na lang ito ni Gemma. Ginamit ni Gemma ang computer para makahingi ng tulong pero biglang namatay ang internet kaya na-realize niyang nasa mansion na rin si Justin. Sinubukan niyang makatakas pero sinugod siya ni Justin at dinala sa kwarto ni Felix. Pinakita ni Justin sa kanyang kapatid kung paano niya patayin si Gemma. Pero pumikit naman si Felix dahil ayaw niyang makita ang ginagawa ni Justin. Sa cabin naman ay ayaw pa ring tulungan ni Luke sina Eleanor dahil natatakot siya kay Justin at naniniwala rin itong poprotektahan siya ni Justin. Dito na rin na-realize ni Eleanor na si Luke ang nag-send ng postcard kay Felix.
Ayon naman kay Luke ay sinend niya lang ito bilang joke dahil naiinggit siya sa yaman ng pamilya nina Felix. Pinaabot ni Eleanor kay Luke ang kanyang gamot pero kinagat niya ang daliri nito hanggang maputol ito. Nakawala na rin siya sa pagkakatali at tinulak niya si Luke dahilan ng pagkamatay nito nang mapatama ang ulo nito sa kalaykay. Kinuha ni Eleanor ang baril at inalalayan si Paul para makatakas pero nakabalik naman na si Justin kasama si Felix. Hindi nagdalawang isip si Eleanor na barilin si Justin at natama nito sa balikat. Nang babarilin na niya ito ng malapitan ay nakaiwas naman si Justin at sinaksak siya nito ng screw sa tagiliran. Tumulong naman si Paul at sinaksak si Justin, dito na rin kinuha ni Eleanor ang galon na may lamang asido at pinukpok ito sa ulo ni Justin. Pinapunta na ni Eleanor si Paul sa kotse at nagpaiwan dahil gusto pa niyang makausap ang magkapatid. Sumunod naman si Paul sa utos ni Eleanor at sa sasakyan niya nakita ang bangkay ni Gemma. Kinuha ni Eleanor ang bote para maglaro ng Truth or Dare. Tinanong niya si Felix kung sino ang taong kinakatakutan nito. Tumingin naman si Felix ng direkta sa kanyang kuya at dito natin malalaman ang totoo. Nang gabing maglalaro pala ng injection game si Eleanor at Paul ay vini-video niya ito. Inakit din niya si Felix na isubo ang sandata ni Paul at ginawa naman ito ni Felix. Dahil galit si Justin sa mga bakla ay natakot si Felix na makita ng kanyang kuya ang video kaya sinubukan niyang magpakamatay. Bago umalis si Eleanor ay nilagay niya ang granada sa kamay ni Felix. Sumabog din ito nang makasakay na siya sa kotse at umalis na silang dalawa ni Paul. Dito na rin natatapos ang movie na Truth or Die. Maraming salamat sa panunood.